before we start, gusto ko lang po mag-iwan ng isang katanungan na kumusta ka? How are you? How are you today? Kumusta yung kalagayan mo? Kumusta yung panahon? May panahon na nangyayari sa iyo? Kumusta yung mga kaganapan sa buhay mo? Kumusta yung mga ginagawa mo ngayon? At ano yung mga pinaglalaanan mo ng panahon? Amen. Marahil ang bawat isa po sa atin, yung mga nagtatrabaho, syempre, sa trabaho. At ngayon, dahil patapos na ang school year, ay magbabakasyon na ang mga estudyante. But, sa umagang ito, tatalakayin po natin ang isa sa pinakamaganda na topic na kung saan tayo, ng mga lingkod ng Diyos, ano ba yung dapat natin gawin? At saan ba natin dapat ilaan yung panahon natin? At kung kanino pa natin dapat ibigay yung oras natin? Amen. Next slide po, please. Yon. Pag-uusapan po natin ang Ephesians chapter 5, verse 15 to 21. Pero before po ako dumako sa ating pong pag-uusapan sa umagang ito, bigyan ko lang po kayo ng konting background ng Ephesians chapter 5, verse 1 to 14. Bago tayo dumako dito. Bago po tayo dumako ng Ephesians chapter 5, verse 15 to 21, bigay ko lang po yung background ng Ephesians chapter 5, 1 to 14 po. Sinulat ito ni Apostol Pablo upang paalalahanan at warningan ang mga taong sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Ang mga tao na kung saan ay follower ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. And sa chapter 5 na ito ay itinalakay din ni Apostol Pablo, isinulat din ni Apostol Pablo na ano yung dapat lakaran ng mga taong naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Na ano yung dapat na gawin ng bawat mananampalataya o ano yung identity ng isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. At kung sino ang dapat nating sundin at ano ang dapat nating gawin. Malinaw po yun na sinulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 14, na kung saan ay pagpapaalala sa bawat ambassador of Christ. And dako tayo sa Ephesians chapter 5, verse 15. Pinamagatan ko pong itong don't waste your time. Yan. Marami po sa atin ngayon, nasasayang ang panahon. Marami sa atin ay nagsasayang ng panahon kasi sinasadya talaga. Marami sa atin, hindi nila namamalayan na nauubusan na sila ng panahon. Amen po. At marami din sa atin, hindi na alam kung saan inilalagi ang oras nila. Amen. But, sa umagang ito, tatalakayin natin bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang servant ng Lord, ano ba yung dapat na gawin natin upang hindi masayang yung panahon na meron tayo, yung oras na meron tayo. Amen? And, dako po tayo ng verse 15. So then, be careful how you walk, not as unwise people, but as wise. Amen? Reminder po ito ni Apostol Pablo na kung saan, sabi niya, ang linaw. Dito na lang tayo tumuon. So then, be careful how you walk, not as unwise people, but as wise. Amen? Sinasabi rito ni Apostol Pablo na dapat lumakad tayo
ng maging isang matalino at hindi kagaya ng isang mangmang. No? Ang isang mangmang hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Ang isang mangmang, sinasayang niya yung panahon niya sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen? But ang mga matatalino, naglalaan sila ng oras at panahon kung paano nila matatapos yung mga bagay na dapat nilang tapusin, kung paano nila siniset yung mga plano na meron sila. Kagaya po sa atin na lingkod ng Panginoon, na pinapaalalahanan ng Panginoon. Kumusta yung oras natin? Diba? Nasaan na ba tayo ngayon? Ano na ba yung mga bagay na ginagawa natin? Kumusta yung decision making na nangyayari sa atin? Amen. And next slide, sabi niya, verse 16, making the most of your time because the days are evil. No? Kung titignan po natin sa King James Version, ang salin po niyan, redeeming the time. Redeeming the time. Kung makikita natin, totoo naman. Kaya nga sinulat ni Apostol Pablo yun eh. Dahil pasama na ng pasama ang panahon, lalo na sa panahon natin ngayon, naglalabasan, nagsusulputan na yung mga bagay na hindi naman dapat mangyari. Pero wala tayong magagawa. No, wala tayong magagawa kasi at mangyayari lang. Ang kailangan natin, i-consume yung oras, yung panahon natin sa pagpabahagi ng salita ng Panginoon. Dapat hindi na masayang yung panahon natin sa pag-share ng gospel, lalo na dito sa lugar ng mapulang lupa. Amen. Naniniwala ako ang bawat makakarinig ng salita ng Panginoon ay tatanim sa kanilang mga puso. And kung titignan natin, yung verse 16, pinagpapaalala dito si Apostol Pablo, dahil ang panahon ay pasama na ng pasama. Paliit na ng paliit ang mundo na ginagalawan ng mga naniniwala at sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya, paalala niya dito, diba, huwag mong sayangin yung panahon mo. Huwag mong sayangin yung panahon na kung saan ay pwede ka namang mag-share ng gospel sa pamamagitan ng online, sa mga kaklase mo kung nag-aaral ka, sa trabaho, kung ikaw ay nagtatrabaho. Minsan pa nga, pag nakatambay ka eh. Diba? Naalala ko lang po nakaraan. Nakatambay po ako, dyan lang sa may court malapit. Meron isang bata na nakakwentuhan ko. And tinanong ko siya, kumusta siya. Diba? Sa simpleng pamamaraan, kahit pa paano, nakapag-share tayo ng gospel sa kanya. No? And nakakatuwa kasi hindi hadlang yung panahon, yung lugar para makapag-share ng gospel. Hindi pwede kasi sabihin mo, ay dapat sa church lang ako mag-share ng gospel. Dapat sa church lang ako magsalita ng Panginoon. But in reality, kapatid, kahit saan ka magpunta, kapag inalaw ng Lord na mag-share ka ng gospel, mag-share ka ng salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, napapanahon o hindi napapanahon, kailangan na-share natin yung gospel. No? Kaya, huwag natin sayangin yung panahon natin. Ang sabi ng verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Natuto yung aking alabunan. Yan. Sabi niya, therefore, do not be foolish. No. Reminders pa rin to. Paalala pa rin. But understand what the will of the Lord is. Ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon? Ano ba talaga yung plano ng Panginoon? Ano ba talaga yung gustong mangyari ng Panginoon? Ayan, thank you po, Pastor. Ano talaga yung plano ng Panginoon? Ano ba talaga yung gusto ng Panginoon? Diba? Sa sarili natin. Diba? Ano yung Great Commission na meron tayo? Diba? Go therefore. Diba? Go therefore. Diba? Sabi ng Lord, humayo ka. Diba? Mangaral ka. And bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ituro natin kung ano itinuro ng Panginoon sa atin. Amen. And, syempre, ang pinakamahalaga ron, to share the gospel, at marami pang kaluluwa ang
madala sa harapan ng Panginoon. Ang sabi niya, ang isang mangmang hindi niya alam ang ginagawa. Kung titignan natin. Sabi ko nga kanina. And yung word na understand, sa mga tao na hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi nila mauunawaan kung ano yung plano ng Panginoon. Hindi nila mauunawaan ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po. But tayo, na lingkod ng Panginoon, na sinasabi rito ni Apostol Pablo, dapat alam mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung sarili mong kalooban. Diba? Kasi madaling gawin yung sarili nating gusto kaysa yung gawin yung gusto ng Panginoon na gusto niyang ipagawa. And verse 18, sabi niya po, and do not get drunk with wine, in which there is debauchery, but be filled with the Spirit. Amen. Bakit sinulat po ito ni Apostol Pablo bilang isang paalala? Kasi nga, ang mundong ito, kung ano ang mga nangyayari, minsan, ang mga Kristiyano, sa halip na mag-iba ng pag-iisip, sa halip na mag-iba ng ginagawa, ay nakikisama. Nakikisama. No? Nakikisama. Kasi, totoo naman eh. Paalala to ni Apostol Pablo, na dapat mong lakaran ang buhay na kung saan binago ka na ng Panginoon. Binago ka na eh. Hindi mo na dapat balikan kung ano ka dati. Kung dati kang basagulero, dati kang manginginom, dapat ngayon wala na yan. Kung dati kang sumasagot sa magulang mo ng pabalang, kung lagi mong minumura yung kapwa mo, dapat ngayon wala na yan. Amen? Diba? Paalala to ni Apostol Pablo, kasi binago ka na, meron ka ng Kristo sa puso mo. Kaya nga, tinan mo rito, hindi ka na dapat manginginom, hindi ka na naglalasing. Di ba? Imagine, iniiwasan mo dapat, hindi mo ginagawa. No? Kaya, napakahalaga nito. Sabi niya pa, no, but filled by the Spirit. No, hindi filled ng alak. Hindi filled ng negatibong pag-uugali. No? Hindi filled ng mga bagay na makakasira sa mga taong nasa paligid mo. Malalaman po natin mamaya kung ano yung meaning ng filled by the Spirit. No? Iba kasi, sinasabi filled by the Spirit. Pero, ang totoo, hindi sila lumalakad ng ayon sa gusto ng Panginoon. Hindi sila lumalakad sa kabanalan. Ayaw nila ng kabanalan. No? Malinaw po ito. Instruction po ito and reminder ni Apostol Pablo para sa mga taong nakatingin sa atin, sa paligid na meron tayo, paano natin sila mawiwin? Kung ipapangaral mo, huwag kang maglasing, pero ikaw, naglalakad ka ng pasuray-suray sa kalsada. No? Diba? Nangangaral ka, huwag kang magmura, naririnig ka ng mga taong nakapaligid mo, panay ka mura ng puto seko. Diba? Diba? Puto seko. Diba? Masarap yun eh. Yun to yung kulay puti na kinakain ng matamis, no? Diba? Imagine, maraming taong nakatingin sa atin, lalo na ang unbeliever. Ang tingin sa atin, masyado tayong banal. Kaya, kapag naglakad ka dyan sa labas at sinasabi mo na ganito ako, dapat makita nila sa'yo. Kaya ito po yung paalala ni Apostol Pablo. Amen po. And sabi niya ng verse 19, ayun, malapit na tayo. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your hearts to the Lord. Amen? Hindi lang siya basta nakikipag-fellowship ka, hindi lang basta nakikipagkwentuhan ka, kundi may bungang maganda yung ginagawa nyo, lalo na pag nagkakatipon kayo. Hindi yung kapag nagkatipon kayo, puro chismisan. No? Kapag kumakanta kayo, yung kinakanta nyo, puro may mura pa. No? But imagine this verse, no? Ang ganda eh, di ba? Kung titignan natin, hindi lang siya basta fellowship, encouraging one another, helping one another. No? Napakaganda na ito. And spiritual song, di ba? Huwag kang mahiya na umawit ng papuri sa Panginoon. Di ba? Lalo na kung nagkatipon kayo dyan, puro kayo Kristiyano. So, narinig nila kayong kumakanta ng worship song o ng praise song. Di ba? Nakakatuwa lang kasi nagagawa natin itong mga bagay na to. And
pinapaalala ni Pablo ang worshiping sa Lord ay hindi lang sa pag-awit. No? Marami pang bagay na pwede nating gawin. No? And napakahalaga nito na maganda yung sinasabi natin sa bawat isa. Hindi yung sinisiraan mo yung kapwa mo kapatid. Di ba? Unbeliever na nga, sinisiraan mo pa, no? Masahol ka pa na sa unbeliever. But, ayun ang kagandahan. Merong paalala dito si Pablo. Gawin mo ng maganda. Gawin mo ng maayos. No? Kaya napakahalaga yan. Reminder po yan. Lahat po makikita natin, reminder and instruction, command ng Lord sa pamamagitan ni Apostol Pablo na kung saan ay binabasa atin. And sabi niya ng verse 20, no? Maganda to eh. Always giving thanks for all things, the name of our Lord Jesus Christ, to our God and Father. No? Always giving thanks for all things. No? Sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, pangit man o maganda, no? Kung sino man yung mga nakakasalumuha mo, pangit man yung katabi mo, ay hindi. Diba? Pangit man yung ginagawa ng mga tao na nakakasalumuha, pangit man yung ginagawa ng mga tao na kasama mo sa trabaho, sa paaralan. But, imagine, no? Ang Lord, dapat mong pasalamatan, no? Sa lahat ng bagay. At sa pangalan ng Panginoon, ang dapat maitataas sa lahat ng bagay ng ginagawa mo at nakikita sa iyo kapag kahit saan ka pumunta. Na kapag tinignan ka, ito anak to ng Diyos. Ito, Kristiyano tong totoo. Diba? Hindi ito Kristiyanong nasa muso lang. Hindi ito Kristiyano na makikita mo lang sa church every Wednesday and Friday, pag may cell group, pag may Bible study, and Sunday service. Yun. And, kaya napakaganda, no? Sa buhay natin, alalahanin natin na ang Lord dapat ang laging nakikita. Yun. At pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. And, di ba? And, ito pa, verse 21. Yun, dito na po, yung last verse. Sabi niya, and subject yourselves to one another in the fear of Christ. Kung titignan natin, ang bawat isa po sa atin, dapat, nagpapasakop. Nagpapasakop sa Panginoon ng may takot. Kasi hindi pwede nagpapasakop ka lang pero wala kang takot. Kasi pwede mong gawin yung mga bagay na pwede mong magawa kapag ikaw ay walang takot sa Diyos at walang takot sa Panginoong Jesucristo. Diba? Yung magnakaw, yung magmura, yung mga bagay na hindi ka nais-nais kapag wala ang Diyos sa buhay mo at hindi mo kilala ang Diyos at wala kang relasyon sa Panginoon, sigurado, gagawin mo yung mga bagay. Yun nga, ng mga tao na sinasabi na Kristiyano sila, sinasabi lang. Pero deep inside, hindi talaga totoong naglilingkod sa Panginoon. No, hindi nila nauunawaan kung ano sila sa harapan ng Panginoon, kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawin sa harapan ng Panginoon. And, ayun. Ito po yung mga bagay na nakita ko sa verses na binasa natin. Mula verse 15 hanggang verse 21. Verse 15 po, sabi niya, di ba, mababasa natin doon, ulitin ko lang po, verse 15 sabi niya, so then be careful, no, pinapaalalan, mag-ingat, how you walk not as unwise people, but as wise. Ano po nakita ko doon? Be wise. Amen? And second, choose to be wise, no? Piliin mong maging matalino, huwag mong piliin maging mangmang. Kasi kapag pinili mong maging mangmang, lahat ng bagay na gagawin mo, sablay. And walk with the wise. No? Kung sino yung sinasamahan mo, magiging ganun ka. Kapag ang sinamahan mo, puro pariwara ang buhay, asahan mo, ang buhay mo ay mawawasak. Kapag ang sinamahan mo ay walang plano sa buhay, malamang wala ka ring plano sa buhay. Kapag sinamahan mo ay tamad, magiging tamad ka. Diba? Kaya ito lang yun eh. Ano yung paalala ni Apostol Pablo bilang mga lingkod ng Panginoon at paano tayo makakawin ng mga tao na nasa paligid natin at paano yung identity natin bilang isang Kristiyano. Dapat ito palang makita nila. No? Hindi ka pa nag-share ng gospel, naglalakad ka pa lang sa kanto, naririnig ka pa lang nilang magsalita, ito na yung tingin nila sa'yo. Amen? Hindi mo na kailangan mag-share ng gospel. No? Sa simpleng bagay. But, syempre, kailangan pa rin ng Word of God.
Ito lang, yung way kung paano ginagamit tayo ng Panginoon, kung paano tayo lumakad sa kabanalan ng Panginoon. Walk with the wise. Amen. And next po, verse 16, sabi niya, making the most of your time because the days are evil. Ito yung sinasabi ko kanina, doing our task. Ano ba yung tungkulin mo? Ano ba yung inilagay ng Lord na dapat mong gawin? Hindi lang sa church. Kasi kung sa church, madali lang eh. Diba? Taga-kamay ka lang dyan, taga-lista ka ng attendance, taga-tugtog ka, taga-pakanta ka. No? Madali lang. Pero, isa sa doing our task, yun to share the gospel. No? Isa sa bagay na kung saan ay ano yung mga bagay na dapat natin gawin bilang isang Kristiyano upang hindi masayang yung panahon na meron tayo. No? Separate mo yung mga bagay, no? Yung mga bagay na kung saan ay walang kinalaman doon sa kalooban ng Panginoon. Hiwalay mo na yon. Huwag mo nang paglaanan ng panahon yun. Nagsasayang ka lang ng panahon. Maging sa mga tao na dapat mong samahan. Diba? Kung ano yung mga tao na sinasamahan mo, possible na hindi mo magawa yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Kasi yung ginagawa mo, yung ginagawa din nila. Diba? Sabi nga ng Romans 12, diba? Do not conform to the pattern of this world. Minsan, kung ano yung ginagawa nila, yun yung ginagawa natin. Kaya, yung dapat na gagawin mo, dapat nasa church ka, nandun ka sa galaan. Diba? Dapat nasa training ka, ano ginagawa mo? Nakikipag-date ka, ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo, na kung saan, diba? Wala naman na kinalaman doon. Kaya nasasayang yung panahon mo. Ba, kaya huwag ka na magsayang ng panahon. Ba, pakitapit naman yung nasa harapan mo, online. 'Di ba? Huwag na po tayong magsayang ng panahon. Amen. At talagang ang panahon natin pasama na ng pasama. Kaya dapat na po tayong kumilos. And verse 17, sabi niya, verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord. Ito po sinabi ko kanina, doing what the Lord's will. Ano ba yung will ng Lord? Sa relationship. Di ba? Ano yung gusto ng Lord sa relationship? Hindi lang sa nililigawan mo, hindi lang sa crush mo, no, hindi lang doon sa mga taong nakapaligid sa'yo, kundi din sa Lord. Ano ba yung relasyon na meron ka at ang Panginoon? Baka ang tingin mo lang sa Panginoon, pengi noon. Di ba? Ang hirap noon. Ang tingin mo lang sa Panginoon, yung pagkakaalam mo, relasyon mo sa Panginoon, pengi noon. Hindi Diyos ng buhay mo. Hindi tagapagligtas ng buhay mo. Baka minsan ang tingin mo lang, kapag may kailangan ka lang sa Panginoon. No, kapag ang tingin mo lang sa Panginoon ay ganyan, ay, mahirap yan. Hindi mo nauunawaan kung sino ka at ano yung relasyon na meron ka sa Panginoon. Kapag hindi mo ginagawa yung tama, hindi mo sinusunod yung commandment ng Lord, yung inuutos ng Panginoon, baka hindi mo naiintindihan kung sino ka talaga sa harapan ng Panginoon. Amen po. And, syempre, yung instruction ng Lord. Hindi pwede na ang will ng Lord ay wala siyang ibibigay na instruction. Ang bawat isa po sa atin, mayroong instruction na ibinibigay ang Lord. Bawat skills na meron tayo, talent tayo, inilalagay ng Lord kung ano yung dapat nating gawin. Kung giver ka, go, do it. Diba? Kung inilagay ka ng Lord na punan lahat ng pangangailangan ng church, go. Diba? Kung gusto ng Lord na, eto, aircon na to, hindi na electric fan, inihipo ka ng Panginoon, do it. Diba? Kung gusto ng Lord na, diba, magbigay ka, no, magpakain kayo sa mga nagugutom, do it. Diba? Maraming pwedeng ipagawa ang Panginoon. Diba? Kung kailangan ng instrument dito, hinipo ng Lord yung puso mo, go, do it. Diba? Imagine, ang daming pwedeng ibigay na instruction ng Lord. Diba? Hindi lang basta, mag-church ka lang, umatin ka every Sunday, mag-midweek service ka. Diba? Hindi lang yun eh. Ano ba yung will ng Lord? Dapat, itinatanong mo yan sa pamamagitan ng Word of God.
Di ba? Ano yung will ng Lord? Yung prayer. Di ba? Minsan kasi tayo, kung ano lang yung naramdaman natin, yun lang eh. Minsan hindi na natin kinukonsulta sa panalangin. Di ba? Mahirap din yan. Pero napakalaga sa panalangin, inaalam natin kung ano ba talaga yung will ng Lord. Hindi yung sige ka lang ng sige. Ay nakita mo, ay ito yung kailangan ng church talaga. Pero hindi naman talaga yan yung dapat nating ibigay. Kailangan ba ng church talaga yan? Napapanahon ba talaga para sa church yan? Pray muna. Diba? Manalangin tayo. Diba? Kaya, napakahalaga nun. Yung instruction ng Lord sa prayer, no? Hindi lang basta nananalangin ka, no? Nagpipray ka din dahil yung relasyon mo sa Panginoon, alam mo. No? Hindi ka lang nagpipray dahil pengi noon, Panginoon. Diba? Next po, isa pa. Devotion. Diba? When it comes to devotion, hindi lang siya basta nagbasa ka ng Bible. Sa devotion, kumusta yung dedication mo sa Lord, yung dedication mo sa church, yung dedication mo sa mga tasks na pinagagawa ng Lord, yung commitment na meron ka. Diba? Hindi lang basta dahil nagbasa ka ng Bible, nagde-devotion ka, ano yun, gamit natin, soap, diba? Hindi lang yun. Sa devotion, yung pagde-dedicate mo, no? Yung pagkukumit mo sa Lord, yung commandment ng Lord. Kaya, napakahalaga, maunawaan mo yung will ng Lord. Kasi kapag hindi mo naintindihan yung will ng Lord, hindi mo gagawin ito. Hindi ka magkukumit, hindi mo gagawin yung commandment ng Lord, hindi mo gagawin yung instruction ng Panginoon sa'yo. Kasi nga, ang gagawin mo, yung sarili mong will. Sabi nila, meron daw free will. No? But, ang magandang will, yung will ng Lord. Huwag mo nang gawin yung free will na yan, no? Yung, I choose my will, no? Diba? Sabi nga, we have a choice and what we will choose. Diba? Sabi niya, we have a choice, but pag-isipan natin kung ano yung pipiliin natin. But, napakaganda ron. Mag-choose ka na lang, no? May choice ka na lang din, yung will lang ng Lord. Hindi yung lady's choice, no? Diba? Hindi yung siya ang choice mo. Hindi yung yun ang choice ko. Diba? Kundi, yung choice ng Lord. No? Yung will ng Lord. I-choose mo na will ng Lord ang dapat mong lakaran. Anak ka ng Panginoon eh. Lumalakad ka sa liwanag. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin. And, knowing God deeper. Diba? Gusto ba ng Panginoon na mababaw lang yung pagkakakilala mo sa Kanya? Na sa simpleng bagay mo lang siya nakilala? Na nagbigay lang ang Panginoon ng tinapay sa pamamagitan ng papasalamat sa Panginoon? Hindi lang yon. Marami kasi sa atin, akala nila, hindi kalooban ng Panginoon yung bagay na yon. But, naniniwala ako, knowing God deeper, isa sa gusto o kalooban ng Panginoon. Kasi kung yan, gagawin mo lang dahil kailangan, nako, sasablay ka talaga. Sa pagkadapa mo, hindi ka na tatayo. Sa pagkakamali mo, hindi ka na babangon. Hindi ka na uulit. Totoo lang. Kasi hindi mo alam yung Panginoon. Hindi mo alam kung anong meron ka sa Panginoon. And to seek God deeper. No? Iba yung knowing God deeper and seek God deeper. Diba? Inaalam mo kung ano yung mga bagay na kaya ng Panginoon. At syempre, within seek deeper, yung seek God deeper, yung relationship, kagaya nga kanina. No? And napakaganda na ito kasi gaano mo talaga hinahanap ang Panginoon. Gaano ka nag-aas sa Lord. Gaano ka katotoong kumakatok sa harapan ng Panginoon. Kagaya nga ng topic kagabi sa Harvest Life. Marami sa atin, hindi na sinisik ang Lord dahil may andun na yung kailangan nila. Marami ng tao hindi na humahanap sa Panginoon. Marami ng tao hindi na kumakatok sa Panginoon. Kasi, meron na sila eh. But, tayo, ng mga lingkod ng Panginoon, we know, dapat, na lumalalim. No? Lumalalim. Sabi niya rito, to seek wider, no? And napakahalaga nito. And yun sa verse 17, gusto ko lang ipakita
sa atin, dapat maunawaan talaga natin. Ano ba yung will ng Lord talaga? No, hindi your not own will. No, there's something kapag your own will ang sinusunod mo. No, may mali sa'yo. May mali sa ginagawa mo. And verse 18, sabi niya, and do not get drunk with wine, which their debauchery, but filled by the Spirit. Sabi niya, ano yung gustong iparating ni Apostol Pablo dito sa mga tao na lumalakad sa kabanalan ng Panginoon, sa mga tao na sumusunod sa Panginoon, sa mga tao na gumagawa ng will ng Lord. Sabi niya, resist the wrong things. No? Resist the wrong things. Bakit? Bakit mo kailangan i-avoid yung mga maling bagay na ginagawa ng iba na dapat hindi mo gawin? Kasi hindi gusto ng Panginoon yon. Gusto ba ng Panginoon na habang nag-church ka, di ba? Sige ka, inom lang inom. Gusto ba ng Panginoon habang nag-church ka, hindi na babago yung buhay mo? Walang progress yung buhay mo? Ayaw ng Lord doon, kaya nga pinare-resist niya yung mga maling bagay. Kasi gusto ng Panginoon, lumalim ka. Gusto ng Panginoon, lumakad ka ayon sa kagustuhan ng Panginoon. And sabi niya, di ba? Resist the wrongdoings. Hindi lang yung mga maling bagay, kundi yung mga maling ginagawa. Tama? Mahirap kasi kapag yung mga maling bagay lang iniwasan mo, pero yung mga maling ginagawa, hindi mo iniiwasan. Amen? Masaklap yon. And napakahalaga nito sa atin po. Talagang napaka-importante nito na iniiwasan mo yung mga bagay. And inaayawan mo, hindi mo ginugusto, no, yung mga maling bagay, yung mga maling pangyayari, yung mga maling ginagawa. Magkaiba kasi yung mga maling bagay sa mga maling ginagawa. No, mahirap yon. And eto na po tayo. Bilang lumalakad sa kalooban ng Panginoon, we need to be filled by the Holy Spirit. No? Hindi filled by another spirit. Ang hirap nang kapag ibang espiritu ang nasayo. But, naniniwala ako kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ang nananahan sa'yo ay ang banal na espiritu. And the next, sabi niya rito, sabi niya po, next po, ng verse 18, sabi niya, fruit of the Spirit. No, ang isang tao na filled by the Spirit, merang fruit of the Spirit. Amen? Hindi yung bunga ng kung ano-ano merong fruit of the Spirit. Mamaya po malalaman natin ano ba yung fruit of the Spirit. Saan ba galing yan? Siyempre sa Panginoon. Diba? Ang fruit of the Spirit ay hindi galing kung kani-kanino. Hindi galing sa Kanya, hindi galing sa mga taong nakapaligid sa iyo, kundi sa Panginoon. And then second ay gift of the Spirit. Sa gift of the Spirit, dito na po nakapaloob yung mga talent na meron tayo, yung skills na meron tayo, na pwede nating magamit, hindi pwede, na dapat nating gamitin. No? Na dapat nating gamitin kasi aanin mo yung gifts na meron ka. Aanin mo yung talent na meron ka kung hindi mo naman maluluwalhati ang Panginoon. Aanin mo, di ba, yung paggaling mo sa pagkanta kung ang kinakantahan mo mundo. Aanin mo yung galing mo sa pagsayaw kung ang sinasayawan mo lang ay ang mundo. Amen, di ba? Kaya napakalaga, yung gift of the Spirit, kasama po dyan yung knowledge and wisdom, yung pagiging matalino natin. Amen? No? Amen. Yung pagiging maalam natin, kasama po yan sa fruit of the Spirit. Kaya, di ba, binibigyan tayo ng karunungan at kaalaman kung ano yung dapat nating lakaran. Kaya mapalad ka, kapatid. Mapalad tayo. No? Yung will ng Panginoon sa buhay natin. And dapat hindi nasasayang yan. And next, doing a thing that glorified the name of the Lord. No, kagaya nga kanina nung sinabi ko, yung pagsayaw mo, yung pagkanta mo, dapat ginagamit mo yan para mapapurihan ng Panginoon. Ginagamit mo yan, no,
para maluwalhati ang Panginoon. And napakabuti ng Lord, no? Kasi meron ka ng fruit of the Spirit, meron ka pang gifts of the Spirit, at the same time, dapat mong ginagamit. Hindi nabubulok yan. No? Hindi dapat tinatago yan. Yung pagiging talkative mo, yung pagiging madaldal mo, dapat ginagamit mo yan to share the gospel. No? Hindi yung naninira ka ng ibang tao. No? Kaya napakaganda nun. Dapat alam mo paano gamitin ang gift of the Spirit to glorify the name of the Lord and doing the will of God. Next po. Ayun, di ba? Ito na po yung sinasabi ko kanina na gift of the Spirit. Sabi niya, Galatians, nakalimutan ko po ilagay yan eh. Galatians chapter 5, verse 22 to 23, sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and forbearance, and kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi niya, and against such things, there is no law. Ang ganda, no? Fruit of the Spirit, love. No? Love. Diba? Dapat likas pala sa atin yung mapagmahal. No? Hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Hindi tayo nagtatanim ng mga galit. No? Hindi yung lagi kang nakasigaw kapag may kausap ka. No? Sabi niya, gentleness. Maayos yan dapat. And sabi niya, joy, peace. No? Forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Diba? Gentleness. Napakahalaga po na meron tayong fruit of the Spirit. No? To doing the will of the Lord, to doing what the Lord's will, to doing what the Lord commanded to us, yung fruit of the Spirit. Kasi kung hindi mo ginagawa yan na may pagmamahal, wala. Hindi ka mag-enjoy, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, no? Hindi mo mararanasan yung kagandahang loob ng Panginoon. And napakahalaga po na ginagawa natin ito ng may katapatan. Hindi dahil nakatingin lang si pastor, hindi dahil nandyan yung mga member ng church, no? Hindi dahil, ako, leader ako eh. No? Dapat ginagawa natin ito ng may katapatan. Hindi mo lang ginagawa yan dahil may nakatingin sa'yo. Amen po? And syempre, ayan, alam ko malapit na po tayong magtapos. 7 bagay po, nakalimutan ko siya. Ayan, 7 bagay, nakalimutan ko po yun na susi na dapat nating i-apply. Paano natin malalakaran yung kalooban ng Panginoon? Kung paano hindi masasayang yung panahon na meron tayo. Kung paano hindi masasayang yung ginagawa mo sa bawat bagay kung nasan ka ngayon. Amen po. Application po. Unang bagay na nakita ko, sabi niya rito, if you put God first, He will give you the best in your life. Amen po. Totoo naman eh. Hindi masasayang yung panahon mo kapag si Lord ang inuna mo. Di ba? Sabi ng Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yeah? And all these things shall be added unto you. But in this situation, dun sa passage ng Ephesians chapter 5, if you put God first, He will give you the best in your life. Amen. Kaya, put God first. Unahin mo ang Diyos para hindi masayang yung oras mo ngayon, hindi masayang yung panahon na meron ka ngayon sa trabaho mo, kung nag-aaral ka, kung may mga barkada ka, kung may kaibigan ka, put God first. Diba? And the other thing, malamang, hindi talaga masasayang yung panahon mo. And the second, sabi niya, stay in the presence of God. Marami sa atin umaayaw, marami sa atin nanghihina na hindi na bumabalik sa church, marami sa atin sumusuko na, marami sa atin ayaw nang bumalik. Bakit? Kasi feeling nila, nasayang yung panahon nila. Feeling nila, walang nangyayari sa mga bagay na ginagawa nila. Bakit? Una, hindi mo kasi inuna ang Panginoon. Pangalawa, hindi ka na natili sa presensya ng Panginoon. No? Kaya, yung mga bagay na ginagawa mo, nasasayang. Pero kapag ikaw ay nakastay sa presence ng Lord, ay surely
nasasabihin ko sa'yo, yung mga bagay na ginagawa mo, kapag nasa presensya ka ng Panginoon, kahit na mapagod ka, magpapatuloy ka. Kahit na pangit yung nangyayari sa'yo, hindi ka aayaw. Kahit na ilang beses kang madapa, mananatili ka kasi kasama mo ang presensya ng Panginoon. Amen. Gawin mong partner ang Lord. Diba? Manatili ka sa presensya ng Panginoon. Kasi kaya ka na umaayaw, kaya nasasayang yung panahon mo, kaya nasasayang yung mga bagay na ginagawa mo. Hindi mo ginagawang partner ang Lord eh. Ang ginagawa mong partner, ang ginagawa mong katuwang, ay yung ibang bagay. Yung pera, yung barkada mo, hindi naman masama yan. No, but, napakalaking bagay ng factor kapag ang Lord ginawa mong katuwang sa lahat ng bagay. Kaya, stay in the presence of God. Amen. And then third one, yan, malapit na po tayo matapos. Now, para hindi masayang yung panahon mo, hindi masayang yung laway mo, hindi masayang yung ginagawa mo, hindi masayang yung pag-cell group mo, hindi masayang yung pag-attend mo ng church, manage your time properly. Amen? Kasi marami sa atin, ginagawa yung mga bagay na kagaya ng devotion. Di ba? Sa devotion natin, ay, may bukas pa naman. Ay, may mamaya pa naman. Sa halip na gawin mo na ngayon, yung kada mamaya mo, yung bukas mo, dalawa na yung gagawin mong devotion ngayon. Maghahabol ka. Buti kung dalawa lang eh. Nagkakarating ng 3-4 na araw, ginagawa mo yung isang araw ng 4 na devotion mo. Diba? Ang saklap. Diba? Ang saklap nun. Manage your time properly. May lakad ka ng ganitong oras. Pero ang ginagawa mo, diba? Yung ibang bagay na hindi naman dapat. Manage your time properly. No. Kapag may mga importante kang bagay na dapat gawin, gawin mo na. Huwag ka nang magpamamaya, huwag ka nang magpabukas. No? Lalo na sa ginagalawan natin. Yung mga importanteng bagay na dapat nating gawin. No? Napakahalaga po nito. Sorry po. Para hindi masayang yung oras natin, dapat alam natin i-manage, no, yung time natin. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa church, sa lahat ng bagay na meron tayo sa family, sa work, how we can manage properly, no, yung time natin. And then fourth, yan, malapit na tayo, walk in holiness and righteousness. No. Bilang servant ng Lord, at para makita ng ibang tao, no, hindi masayang yung mga bagay na ginagawa mong maganda na makapag-win ka ng soul sa pamamagitan ng bagay na to sa buhay mo. Lumalakad ka ng tama. Kasi naniniwala ako, ang tao kapag nakita ka na lumalakad sa katwiran ng Panginoon, kapag ang tao nakikita kang lumalakad sa kabanalan ng Panginoon, kahit hindi mo sila sharean ng gospel, maniniwala sila sa Panginoon. At magtatanong sila ng mga bagay, paano mo nagawa yan? Isang bagay yon na pwede ka nang mag-share ng gospel pamamagitan ng buhay mo. For example, sa mga bagay na nangyayari sa akin, no? Etong mga nakaraan lang, nakikita nila syempre kung ano ako, kung paano ako magsalita, kung paano ako makipagkwentuhan sa kanila. Tinatanong nila, bakit ka ganyan? Paano ka naging ganyan? Kilala kita dati. Sabi nga nung nakaraan ng kapitbahay namin, dati namin tong tanggero eh. Birthday ni Papa kasi nakaraan. Diba? Nagiinuman yung mga barkada ni Papa. May isang tao doon na talagang kilala kung sino ako, kung ano ako. Diba? Kasama nila ako dati sa sugalan, sa inuman, no? Kahit saan. But, sabi niya, ito, si Tonton, sabi niya, ngayon, ganito na yung buhay niya. Pastor na yan, sabi niya sa papa ko. Sabi niya, kaya sharean mo na ng word of God yung tatay mo. Sabi niya, tawa ko ng tawa kasi, di ba, imagine, di ba, sabi niya sa akin, paano mo ginawa yan? Paano nangyari sa buhay mo yan? Pwede bang sharean mo rin ako ng word of God? Di ba? Pumunta ka sa bahay na basahan mo ko ng Bible. Hindi ko alam kung nagbibiro kung ano, di ba? But ang ganda di ba? Imagine kapag lumalakad ka sa tama, lumalakad ka sa katwiran ng Panginoon, hindi mo na kailangan mag-share ng gospel. Pero hindi ko sinasabing na huwag tayo mag-share ng gospel But sa buhay mo pa lang, nakikita nila kung ano yung totoo. Na
kung ano ka sa harapan ng Panginoon. Yan. Panglima na po ba ito? Panglima. Pang-anim. Yeah, malapit na po tayo matapos. Always worship the Lord. No. Panglima po yan. Always worship the Lord. Marami kasi na forget worship, the word worship, akala nila sa pagkanta lang. The word worship, akala nila sa pagsayaw lang. The word worship dahil sa pagtugtog ng instrument. Yun lang akala nilang worship. No, but in reality, the word worship, yung mga bagay na ginagawa mo na nag-glorify ang Panginoon, nabibigyan ng kapurihan ang Panginoon. And for example, sa trabaho mo, di ba? Nakikilala ka nilang bungangero. Nakikilala ka nilang mainitin ng ulo. Nakikilala ka nila na kung saan ay hindi nakikita, hindi nag-glorify ang Lord. Sa buhay natin, pwede nating i-worship ang Lord. Hindi lang sa pamamagitan ng pagkanta. Kung paano ka magsalita, kung paano ka makisama sa harapan ng maraming tao, kung paano mo dinadala ang pangalan ng Panginoon, that we call the worship. No. Nag-glorify ang Lord. Minsan kasi, akala natin ang worship sa pagkanta lang. Akala natin ang worship sa pagtugtog lang, sa pagsayaw, but in reality, ang buhay mo, it's a kind of worship. Yung mga bagay na ginagawa mo, yung doing things na ginagawa mo to glorify the name of the Lord. It's called worship. No, malinaw po. hindi lang basta online, hindi lang dahil kumakanta tayo, that we call worship. Paano mo nag-glorify ang Lord sa buhay mo, sa trabaho mo, sa paaralan mo. Hindi paaralan mo parang pag may-ari mo, sa paaralan kung nasan ka, no? Kaya napakahalaga po, true meaning of worship, na hindi lang po sa pagkanta, hindi lang sa pagsayaw, kundi sa mga bagay na ginagawa natin to glorify the name of the Lord. And yan. Pang-anim po, yan. Ito yung pinakamahirap minsan na sa buhay natin, bakit nasasayang yung panahon natin? No? Sa buhay natin, di ba? Bakit nasasayang yung panahon natin? Sabi niya, allow God to take control in everything that you have. Minsan kasi, ikaw, ayaw mo na pinakikialaman ng Panginoon yung buhay mo. Ayaw mo na pinakikialaman ng Panginoon yung meron ka, yung relationship na meron ka, no? Sa family mo, sa someone, kung sino man yan, di ba? Kung may nanliligaw sa'yo, di ba? Kung meron yung boyfriend at girlfriend mo, sa family, sa church, especially sa church, di ba? Nagkakaroon tayo na ginagamit ng Lord, na gamitin ng Panginoon, na para mapaayos yung buhay natin. But minsan kasi, ang nangyayari, akala natin, kapag pinakikialaman ng Panginoon ang buhay natin, akala natin ayaw tayong i-bless ng Lord. Akala natin, ayaw tayo ng Panginoon na mangyari ito sa atin. Diba? Minsan kasi yung inihingi natin, maaaring nakakasama sa atin. Minsan yung mga bagay na nangyayari sa atin, nakakalimutan na natin na meron tayong Diyos. At nakakalimutan na natin kung para saan yung mga bagay na hiningi natin sa harapan ng Panginoon. Imagine, minsan, yung trabaho, Lord, pagtrabahuhin mo ako, bigyan mo ako ng trabaho, nangangako ako sa iyo. Di ba, magsusupport ako sa church, nangangako ako sa iyo, Panginoon. Pero, ayaw pala ng Lord na gawin muna sa iyo yun, kasi hinuhubog ka pa ng Panginoon. Di ba? Sometimes, minsan sumasama yung loob natin kapag ang Lord na nagko-control ng mga meron tayo. But, eto lang ang maganda ron. Kapag inalaw mo ang Lord sa mga bagay na yan na nag-control sa'yo at sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, na meron ka, hindi masasayang yung mga bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Hindi masasayang yung mga bagay na gusto mo, yung plano mo, at yung gagawin mo kapag ang Lord. Kasi ang Lord, maayos ang Panginoon. Gusto niya nasa kaayusan lahat. Kaya nga pinakikialaman niya yung buhay natin. Kaya i-allow mo na ang Lord
ang mag-control ng buhay mo. Hindi yung ikaw ang mag-control ng sarili mong buhay. Kaya, napakasarap kapag ang Lord ang magtitake control ng mga bagay na meron tayo. And, lastly, yan. Ito, ang pinakamahirap na sa tingin ko po, sa tingin ko lang, be a consistent servant. Minsan, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, nasasayang yung panahon natin dahil hindi tayo nagiging consistent. Saan? Sa mga bagay na dapat natin gawin. Sa mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin. Amen. Dapat maging consistent ka sa love mo sa Lord. Maging consistent ka sa commitment mo sa Lord. Maging consistent ka sa mga bagay na pinagagawa ng Lord, sa will ng Lord. Nakatitiyak ako sa iyo, kapag naging consistent ka na lingkod ng Panginoon, hindi masasayang yung panahon mo. Kaya, ito yung mga bagay na dapat nating i-apply. Kanina, first, sabi niya rito, if you put God first, di ba? And then second, sabi niya, stay in the presence of God, manage your time properly, walk in the holiness and righteousness, always worship the Lord, and allow God to take control in everything that you have. And be consistent. Amen. Let's pray po online.